BRICS, okay. BRICS group looks to expand at summit despite divisions among key members. Okay, sabi po yan ng The Guardian. Leaders from developing countries representing almost half the world's population, including China and Russia, are to meet in South Africa for a key summit aimed to reinforcing their alliance as counterweight to the West. The BRICS grouping summit in Johannesburg, which starts on Tuesday, will be hosted by South African President. Okay. So, sino yung mga kasama dyan? Okay, mga titos and titas, yung Brazil, Russia, India, China, and South Africa. Okay, yung BRICS. Ang BRICS daw po, no, according to sa mga nabasa lang natin, pag kinompare mo daw yung GDP nila sa G20 na countries, no, yung member ng G20 countries, mas malaki ang GDP nitong mga to. And according also to this article, kahit na ito lang yung mga countries na nandyan, ang dami, yung population-wise, China na lang at saka India, pinagsama mo di ba? Mga titos and titas. Ngayon, ano ba yung purpose kung bakit na magtayo naman sila ng grupo na to? So, parang magkakaroon ng polarization to no? Yung G20, which is led by the West, ito naman ay probably will be led by China and Russia o yung mga nasa East naman. So, magiging labanan nito. This is the battle between East and West. Isa sa mga purpose po na gusto nitong mga BRICS country is kumalas doon sa dollar. Yung de-dollarization na tinatawag. Okay, bakit po? Kasi 'di ba lahat ngayon ng trades is being settled in US dollar. So, ang laki ng control ng Amerika sa mga trades ng buong bansa. So, itong BRICS po are trying to form an alliances na whereby probably they can settle their trades sa isang currency na mapag-aagrihan nila or kung ano man yung currency nung ka-trade mo na bansa. We still don't know. Or probably they will create a stable coin, pwede rin yun ang gamitin nila na currency pang-transact. We still don't know kung ano yung magiging plano nila. But definitely, kakalabanin nito yung dominance ng US dollar. Okay, so yan yung isang matindi. And, taga nyo sa bato to. Taga nyo sa bato. Okay? Okay? Hindi papayag ang US na mangyari yan nang hindi sila lumalaban. Hindi, hindi yan, sige, okay lang. Hayaan mo sila, magtayo sila ng BRICS. Hindi ganun kasimple lang, di ba? Papalagang US. And this might trigger yung Great Reset na tinatawag. Kung napanood yung mga vlogs ni Ray Dalio, yung Great Reset, panoorin nyo po yon. So, pwedeng maging ganun Pero magkakaroon muna ng chaos. Magkakaroon muna ng uncertainty sa market and then magkakaroon ng new superpower. Possible yan, okay, na magkaroon ng new superpower and magkakaroon ng dominant currency. Pwedeng ganyan yung mangyari. And while this is happening, so syempre mauna chaos, magkakaroon muna ng uncertainty. I think there will be a flight to safe haven like gold and digital gold. Kapag po nangyari yan, habang nagkakagulo, uncertain, hindi na, di ba, most likely the stock market will not be that stable, even currencies will not be that stable, so magkakaroon yan ng flight to safety. For me, ang tinitignan natin, syempre, gold, wala na, no questions Every time na may uncertainty, ang takbo ng tao sa gold So, this time, baka mag-shine ang digital currency or yung Bitoy, si Bitoy. Okay, mga titos and titas. Isa na lang. Okay. Ito po, isa din nito, no? Isa din na pwedeng mangyari dito sa BRICS is manghikayat pa sila ng ibang countries na mag-join sa kanila. Maganda ba to, Tito? Pangit ba to? Delikado ba tayo, Tito? For me, this is something that is beyond our control. Especially tayo na ordinaryong nakikimiron lang tayo rito. This is something that is beyond our control. Kung mangyayari to, mangyayari to. Kung hindi mangyayari, hindi mangyayari. Okay? So, ang kailangan natin gawin is to be prepared. Kailangan paghandaan natin yung impact. Kasi po, ito maganda. Ito. Last na to. Talaga, promise. Last na to. Ito maganda. Itong Great Reset na mangyayari, this will be a great equalizer. Meaning to say, we might be seeing a great distribution of wealth
Okay, so tayong mga miron na nakikiambun lang, nakikikurot-kurot lang tayo sa kabuuan ng yaman ng buong mundo dahil majority of the wealth that are stored in traditional finance, nandun na nga naman kina Warren Buffett, di ba? Nakina Bezos na eh. So, there could be a possibility no, na magrambo-ramble yan and magkaroon tayo ng equal opportunity para magkaroon ng wealth. Yun ang maganda rito. So, yun yung kailangan din natin paghandaan. Paano tayo magte-take advantage? Kung sakasakali man, magkaroon ng great reset, how are you going to take advantage? So, kaya yun yung ginagawa natin dito sa tambayan. Bodega, alkansya, bodega, alkansya, bodega, alkansya. Yan, Titong Busyan. Follow and like for more updates.